Yan, ito guys yung ating mga kulig. Ayan, 12 sila oh. So ano na sila, 16 days na po sila. Yung iba dyan guys, hindi pa talaga sila marunong kumain ng feeds. Ayun, nakaranas sila ng pagtatai ngayon. So yung ginawa ko po ay kumuha po ko ng ubod. So kahapon binigyan ko na sila ng talbos ng kamote. Kung alam niyo po yung talbos ng kamote na yon, yun po yung baging. Yung pinakatalbos lang yung ating kukunin, tapos ibibigay sa kanila. So ayun, may mga kilala din ako na hindi pa talaga halos marunong mag-alaga ng baboy. Yan, kapag nagtatae, yun napapabayaan na yung mga pasintabi po sa mga kumakain dyan. So ayun guys, bibigyan ko sila ng ubod ng saging. So yung pinaka parang maliit lang yung kaya nilang kainin, kasi hindi pa po sila talaga marunong kumain. Halos nasa daddy lang sila ng nanay niya. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung nakuha kong ubod. So ito siya guys, ayan, ganito. Kasi kapag medyo malaki na yung nakuha nating ubod, ano na po yun, matigas na siya, para siyang bulak. So ito kasi parang medyo mapipino mo pa siya. Yun kasi parang pag tinaga mo yung pinakakatawan niya, para siya naghihiwalay kasi medyo ano na siya eh. So kung yung baboy nyo ay hindi pa talaga kumakain or dedi pa lang, so pinuhan nyo sila ng ganito. Wag po malalaki ha, yun talagang pino lang. So ipakita ko sa inyo kung gaano kapino yung binigay ko sa kanila. Yan, so ito guys, ganito siya kapino. Chinap ko siya ng ganyan. So pasensya na at medyo madumi na kasi tira-tira na lang siya oh. Halos ano siya, yung pinagtadtaran lang siya guys. Yan, mapapansin nyo, ganyan lang siya kaliliit oh. Kasi hindi siya makakain ng kulig kapag masyado siyang malaki, lalo na hindi pa siya sanay kumain. Pero sure sa inyo, gusto nila to kasi gusto nila amoy niyan. Kahit hindi pa sila kumakain ng feeds, mapipilitan silang kumain yan. So ayun, kung hindi naman kayo makahanap ng ganito, kuha kayo ng talbos ng kamote. Yan. So kung may mga taniman kayo guys sa mga ganito, yan, so kukuha lang tayo ng mga talbos. So mismong pinakatalbos lang guys yung ating kukunin. Tapos ayan, ibibigay natin to sa kulig. So guys, kung hindi pa kumakain yung inyong kulig, pinuhin nyo lang din to guys para madali nilang makain. Yan. So kukuha lang tayo ng mga pinakatalbos niya. So kung mapapansin nyo guys, wala na siyang talbos masyado. Kasi kinuha ko na siya kahapon. Ibinigay ko na sa kulig. Ito, meron pa dito isa. Ayan. So ganito lang yung kinukuha ko. Hindi ko siya nilalakihan. Kasi mas maganda to, mas mabisa. Yung pinakatalbos niya talaga. So ganun siya guys. So ganun lang guys yung gagawin nyo. Yan, mapapansin nyo sila na sila. Yan, medyo malabo po ang ating. Mapapansin nyo sila na kumakain-kain na sila ng Ayan, kasi tatamlayan guys. Pag di nyo naagapan yan, tatamlayan. Kailangan yung agapan para habang kumakain sila or hanggang kaya nilang tumayo, bantayan nyo lang po sila na pakainin kahit anong pwede nyo ipakain na makakapagpabuo ng dumi nila. Ganyan. So ayan, 16 days na po yan guys. So ang nag-aawat po kasi kami ay, ayan, nagpapadede na po yung nanay niya. So ayan. So sa totoo lang guys is 14 peraso. Namatay po yung dalawa. Ayan. So ayan guys, nadede na sila lahat. So medyo maingay kasi naghahanap pa sila nung kanilang pag-aari. So ngayon ko lang din nalaman na meron pala silang pag-aari dyan. Hindi mo basta-basta pwedeng kunin yung kanila. Yung kanila lang talaga. Yan. Hanapin talaga nila yon. Alam niyo ng mga nag-aalaga ng baboy. Yan. At talagang sanay na. So lagyan nyo lang sila lagi ng ganito. So lalo ng malamig ang panahon.
Lagyan nyo sila lagi ng kusot or something pampainit sa mga katawan nila. Yan, para hindi sila lamigin. Kasi nagiging cause ng lamig sa kanila sipon. Ayan, nagtatai sila, nagdudumi. So, pasensya na po sa words. Yun, nagdudumi. Nagdudumi po ang mga baboy pag nag-iiba-iba ang panahon. So, yun lang guys. Thank you po sa panonood. And see you on my next video. Babush!